Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pag-usmod sang duta, bangod sang parayo niya pagulan, nagluntad sa Lambunaw, Iloilo. Mabaskog nga pagpanaguob kag pagpangilat. Normal, suno sa pag-asa. Publiko ginapahanumdom nga maghalong. Bitaw head pasakaan sang kaso nga karnaping kag administratibo sang tag-iya sang ginpang-impound nga 8 ka modernized PUJ sa Bacolod City. Pari nga CEO sang isa ka transport cooperative nag-file sang leave of absence sa pagkakura paroko antes nagwa ang desisyon sang CDA 6. Kag isa kay Ilongga, ginpamatud-an nga hindi upang ang kasablagan sa lawas agod makadala sang dugog sa 27th World Championship of Performing Arts. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapuso Erin Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka insidente sang landslide nagluntad sa probinsya sang Iloilo bangod sa malain nga panahon. Kapuso, masako naman nga pagpangilat kadungan sa pag-ulan, normal lang sunod sa pag-asa. Apang publiko ginapanugyanan nga maghalo. Si Zen Kinagtaksasa nakatutok live gikan sa barangay Dungon A Haro, Iloilo City. Zen, anong latest? Gert Adrian, bangod sang sige-sige nga pagtupa sang ulan, na-record ang pila ka mga insidente sang pag-iphag sang duta sa probinsya sang Iloilo. Naguba ang gymnasium sang Barangay Kagisanan sa Lambunaw, Iloilo matapos magluntad ang landslide pasado alas 5 kahapon sang hapon. Gilayon nga ginpaidalom sa preemptive evacuation sang MDRMO ang pumuluyo sa palibot sang lugar. Mayara man sang paglitik sang duta sa Barangay Pughanan nga naghalit sa isa ka balay. Ini ang ginpaidalom na sa assessment sang Engineering Office sang Banwa. Wala man sila mag-request for additional support coming from the provincial DRRMO. So, na kaya nila ang situation on the ground. Magluwas sa mga insidente sa Lambunaw, may landslide man nga natabo sa Haniway suno sa PDRRMO. May pagbaha man nga ginreport sa pila ka mga banwa sa nakaligad nga 48 oras apang madasig man ini nga nagsubside. Sa piyak sini nga mga insidente, wala man sang tawo nga nahalitan. Sa floodway sa Pavia kag Iloilo City, ginpayag sang DPWH nga nagapadayon ng maintenance works ilabi na subong nga tig-ululan. Nahibaloan nga sa floodway nga sakop sang Pavia, tuman nakadamol sang duta, tugas sang siltation, matag-as man ang mga tigbaw sa kilid sini. Not necessarily lang sa Pavia, pero sa outfall, nag-clearing operation kita permiin pa nga itong equipment para da naka-station. Sa pag-inulan sa nakaligad ng mga inadlaw, nangin talalupang doon ang masako man nga pagpangilat. Sa San Joaquin gani, isa ka manug pangisda ang nasamaran matapos maigo sang kilat ang iya sakayan. Apang sa piyak sa natabo, maswerte ini nga nakaluwas kag na-rescue. Occur gina siya, sir, every time nga may mga cloud convection or may mga cloud clusters kita or nga makitaan sa aton nga kalangitan. That's why nga may mga intense nga mga pagtupa ng ulan and then intense nga mga or severe nga mga thunderstorm activity. Paathag sang pag-asa, normal lang nga hitabo ang pagpinangilat. Pwede makahalit sa kagamitan kag sa tao mismo ang kilat. Gani suno sa pag-asa, dapat likawan nga magsaksak ang mga dekuryente nga kagamitan kung nagapangilat. Sa pumuluyo, hindi man magwa kung nagapangilat. So, if ever ara na magda sa may load or sa may aton nga flatland nga area and then wala na kitagawat may makitaan nga cover, stay low as possible. Sa Bacolod City, ginakawalakan man sa mga residente sa Barangay 18 ang lunok nga nahamtang sa compound sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga sakop sang Barangay 9. Ang mga ugat sini ang ginapatihan kausa sang pagsupon sang tubig kag basura sa Mambulok Creek sa Barangay 18. Wala man kuno sang kapasidad ang barangay nga magpangutod sang gamot sang kahoy. Kasi first aider lang kami. Makuha lang namo di ang basura. Pero posible
Kung magtudo ang ulan, bisan ganit subong hindi magtudo, nagabalik sa amon pababaw. So it causes flooding. Nagapanawagan ang barangay sa LGU nga tutukan ng issue. So how long kami amo sina kay hindi na di ang sometimes ang basura dito naga-flow man diri. So hindi na to kapakadto dito ang basura. Kag nagatubo lang da ang lunok da sa may tabo kag ang iya nga mga roots nagalatay pa diri. Nagpasalig naman ang LGU nga isa ini sa mga prioridad. Hambal ko nga damo-damo da siya lunok. Then may mga structure sa tunga mismo sa creek. So ang creek mismo wala nagawa tubig. Jerk, kinaabisuhan ang mga manugpangisda nga may mga magagmay nga sakayan nga likuan anay ang pagpalawod kag sa mga residente nga kung wala man lang sa importante nga kadtuan, ipaiway anay ang pagwa sa mga balay agud makalikaw sa aksidente. Jerk? Madamong gid nga salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso sa Bacolod City naman, bitaw Chief Patrick Lacson kag iban pa ka mga personnel pa sa kaahan sang kaso nga carnapping kag administratibo sang nagapakilala tag iya sang walutanan ka motor jeepneys o PUJs nga ginpang-impound sa Bacolod City. Kari balita nga aton gintutuka. 8 ka carnapping charges, grave coercion kag kaso administratibo ang ipasaka batok sa Bacolod Traffic Authority Office. Tagpamuno sini nga si Patrick Lacson kag iban pang personnels matapos ginto ang walutanan ka modern units nga may ruta punta Taytay Central Market sang tinalikdan niya Biyernes, July 5. Suno sa Legal Counsel sa nagapakilala tag iya kag incorporator sa mga unit nga si Philip Burata wala sang citation tickets kag issue ang bitaw. Do not take the law into your own hands. You go to the process. Kung sino kini-claim niya na may violation, then to the proper procedure. Hindi mo kailangan i-impound dahil wala ka namang power to impound. Apang, sunod sa bitaw, wala sila hinalungong sa nagaluntad nga gamo sa kooperatiba sang modernized PUJs. Ginsita lang sang bitaw personal sa bahin sa Barangay Pahanukoy ang mga modern jeep bangod na talupang dan nga wala inisang sticker nga nagapatimaan nga kolorom ang units. Busilingon, wala prangkisa, mayor's permit, kag iban pa nga papeles. Wala naman direkta ginsaba sang bitaw kung may citation ticket wala kag gin-issue o kung wala sa mga ginto nga units. Kung wala sila na-issuean citation ticket, before na namon i-release, issuehan na namon citation ticket sa pag-recover na sang tag-iya. Gin-release ang bitaw ang mga units ang Sabado matapos nagbayad sang 20,000 pesos sa towing fee ang korporasyon. Suno kay Robelio, wala nagpakita si Burata o kung tiglawas sini sa bitaw agon magpresenta sa dokumento kag maggawad ang salakyan. Handa man kunong bitaw nga tubangon sa korte ang igapasaka nga kaso. Ginahulat pa sa korporasyon ng mga permits agad liwat nga makabiyahe ang ginpang-impound nga units. Samtang, nagpatungan ng LTFRB 6, Cooperative Development Authority kag Bacolod City LGU sa hinyo sa mga drivers ng People's Jeepney nga magsipak na sa ila korporasyon bangod sa ginaligar anomalya kag korupsyon sa ila kooperatiba. Ang mga ini ang may ruta nga Estefania Loop. Naguntat biyahe na sa atong grupo kag ginbalabagan pa ang ilang mismo garahe. Pag-ako sa LTFRB 6, malawig ang proseso sang pagsipak sa consolidation sa korporasyon. Kung ano man na inyo inaway da internally, da basta ang mga salakyan gabiyahe sa dami. Nagpasalig ang LGU ang husayo ng issue ilabi na posible paapektuhan ang mga sumalakay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, pari nga CEO sa Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative ukon Apo DTC na naog anay bilang pura paroko sa parokya sa Kalinog bangod sa ginapangatubang nga issue sa kooperatiba. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginaprubahan ni Archbishop Jose Romeo Lazo ang ginpasang leave of absence ni Reverend Father Iniego Jr. antes pa managwa ang sampaw-sampaw nga kaso nga ginpapanaog sang CDA6 batok sa pari nga CEO sang Apo DTC kag limapagid nga mga miyembro sang kooperatiba. Suno sa tagpamaba sang Arkidiocese sang Haro, nahimo ni Father Iniego ang tikang agud makafocus sa pagatubang sa mga kaso batok sa iya. Wala na siyang suspension nga natabo because siya mismo nag-alin sa parokya sa Kalinog. Suno pa kay Father Colada sa ila pagpangusisa sa mga parokyano kung sa ina-assign si Father Iniego, wala man sinig na pabayaan o kung nagkulang sa iya katungdanan bilang pari kag kura paroko sang Immaculate Conception Parish sa Kalinog.
Hulaton sa Arkidiocese sang Haro ang mga desisyon sang korte sa pagdeterminar kung ano ang paghihimuon kay Father Iniego. Magatalos bilang parish administrator sang Kalinog si Reverend Father Philip Cinco. Apisar nga wala pa mapamatudaan sa korte suno kay Kulada, magaserbe na nga pahanumdom sa mga kaparian ang natabo kay Father Iniego nga dapat mangin mayor nga tuyo sa pagsulod sa kaangay negosyo ang pagserbisyo para sa ebanghelisasyon. If ever man we involved in this kind of mga cooperatives or business, no, we have to make sure na everything, no, hindi mo natin para sa servisyo, no, sa evangelization, sa pagtubo sa aton niya sa spirituality sang mga tao. Suno sa CDA6 nga nagpamalibad na nga maghatag sang pahayag, yara pa sa jurisdiction sang ila legal services sa head office ang kaso sa mga member of the board sang APO-DTC, kagulaton na lang ang resulta. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapusogin pangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang opening ceremony sa 2024 Palarong Pambansa sa Cebu City Sports Center kahapon sang hapon. Ang kaywatan ang gipasakupan sang 12,000 ka mga student athlete nagikan sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa mini ang 600 si atleta nagikan sa Western Visayas. Apisar buwas pa magasugod ang kompetisyon, may pila nakahampang ang gipatigayon sa buong adlaw. Sunod sa DepEd Western Visayas, wala man sang problema sa ila kombinasyon kag ila preparasyon. Ang Western Visayas ang nagpangaduha sa nagligad nga Palarong Pambansa 2023. Mga kapuso, isa ka Ilongga, ginpamatudan nga hindi upang ang kasablagan sa lawas agod makadalas ang dungog sa World Championship of Performing Arts sa Estados Unidos. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Bata pa lang si Moira Claire Tan, hilig na sini ang pagkanta. Sang una, wala ini nag-intra sa mga singing competition. Apang nakumbinsi ini sang iya mga abyan nga mag-audition sa World Championship of Performing Arts o kun WCOPA. Handom sini nga maka-perform sa luwas sang Pilipinas, agud makahatag sang dungog sa pungsod. Kag natigayon ini, sang nag-compete siya sa WCOPA California, USA, sa diin nahakot sini ang mga medalya. Champion of the World Division winner ini sa Gospel, Rock, kag R&B Soul Jazz category. Bronze medalist man ini sa Contemporary kag nakakuha sang semi-finalist medal and finalist medal kag may New York Conservatory for Dramatic Arts Summer Scholarship nga balor $1,000. Apisar nga may kasablagan sa lawas si Moira, wala ini nangin upang para mangin madinalagon sa iya karera. Nag-perform ini samtang naka-wheelchair. Siguro my edge is singing while sitting. Being able to sing those notes while I sat down. Because knowing ang regular, ang normal na tao, when they sing, di ba standing sila. May mensahe naman ini sa mga Ilonggong nga may pareho sini nga sitwasyon nga padayon lang sa paghandom. Never give up. Do what you want. When it comes to your dream, try to live your dream as much as possible. Sa subong, focus si Moira sa iya karera, kag madamo sang oportunidad nga nagbukas sa iya. Tuman man ang pagpasalamat sini sa iya pamilya kag sa Team Philippines sa suporta nga iya nabaton. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental, mga isda sa Ilog Hilabangan River nagkalamatay. Tubig sa suba nakitaan sa mataas nga level sa chloride. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginakabalakan sa mga residente sang Barangay 2 sa Ilog Negros Occidental ang pagkalamatay sa mga isda sa Ilog Hilabangan River. Rason nga nagpatigayon sa water sampling sa lugar ang Negros Prawn Producers Cooperative o kung NPCC Bacolod. Nagwa sa resulta nga positibo sa chlorine ang tubig. May fish scale na nangyari noong June 9 pa. Nakuha sila ng sample noong June 10. Ang analyze is June 14. Lumabas dito na mataas yung chloride. Apang bukas ang senro sa iban pa nga posibilidad, bangod ginalantaw nga wala na sunod ang nagkakaigo nga proseso sa pag-examine sa tubig.
there might be contamination na sa sample nila. Kaya the allowable time for kuha pa ng sample is only 6 hours. Magluwas sa mataas nga levels ng chloride. Ginalantaw nga may epekto sa pagkalamatay sa mga isda ang pagbaylos ng temperatura, pag-ulan-ulan, kag soil erosion. Ginabisuan sa DENR Sentro ang mga residente nga ipaiway anay ang pagkaon kag pagbaligya sa mga isda halin sa suba, ilabi na ang mga nagkalamatay. Magapatigayon man sa separado nga water sample ang BFAR Negros Occidental, agud natumod ang kausa ng fish kill. Upod Keruel Manggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Department of Trade and Industry nagpahanumdom sa publiko nga mangin wai sa pagpamakal ng school supplies subong nga nagahilapit ang abre klase. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ginakabig ni Welljoy nga isa siya ka wais nanay. Bangod apisa nga malayo pang abre klase sa July 29, nag-amat-amat na ini pamakal sang school supplies. Apat ang kabataan sila nga nag-eskwela sa elementarya kag high school gani masami nga mabulubog at ang gastos tag sa ka-abre klase. Mas barato ako magbandol-bandol kaya kaysa mati-isa-isa. Yanan lang, amat-amaton lang. Pabakal subong ang bundles, bangod mas makabarato nagbakal. Diri sa downtown area ang yarn notebooks ang silinga Changi ang 25 pesos ang isa, apang kun bundle nga pulo kabilog ang baklon, 200 pesos na lang ang bayaran. Sa spiral notebooks naman, kun isa lang ang baklon, 39 pesos ang bili, apang kun bundle, 360 pesos ang pulo kabilog. Ang lapis naman ang 15 pesos kada isa. Ballpen halin sa 7 pesos tubtob 35 pesos. 35 pesos naman ang pinakabarato nga crayon samtang 85 pesos ang pinakamahal. Ang pad paper naman ang 34 pesos samtang ang yellow pad paper ang 46 pesos. Bakal na sila mas early pa sa klase, sir, kaya mas makatipid pagit sila. Kaya kung magbakal sila nga lapit na lang gid ang klase, mahal ang mga school supplies, sir. Suno sa Department of Trade and Industry dapat manginwai sa pagpamakal. Sa ginpagwa nga gabay sa pamimili ng school supplies ang DTI. Ang notebooks ang nagasugo ng presyo sa 11 pesos tubtob 52 pesos. Ang grades 1 to 4 pad paper ang sarang mabakal sa 9 pesos and 50 centavos tubtob 61 pesos. Intermediate pad paper nagabili naman sang 13 pesos tubtob 48 pesos and 75 centavos. Lapis ang sarang mabakal sa 11 pesos tubtob 17 pesos kada isa. Ang ballpen naman ang 3 pesos tubtob 21 pesos, samtang ang crayons ang sarang mabakal sang 12 pesos tubtob 114 pesos kada box. Samtang kung mabakal ang school supplies, ang mga school uniform naman medyo mahina pa ang baklanay sino kay Tatay Boy bangod sa mga kakompetensya nga online shops. Iban kung may mga kwarta, tamara naman maglagaw, ma-order na lang sila. Kung mo lang diferensya, sila sa online, di isang kapili, di sa side, kaya makapili sila. Nagalaom naman ang mga negosyante nga sa Madason yung mga inadlaw, mas mangin mabakal pa ang ilang mga baligya. Ubod kay Hans Disherto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, wala ginatolerar sa Filipino-Chinese kag presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter ang foreign nationals nga nagapatigayon sa illegal nga negosyo sa syudad. Ini may sa nagguluwa nga reports nga nagadamo ang illegal aliens sa mga subdivision sa syudad nga suspetsahan may illegal nga aktibidad kaangay sang Philippine offshore gaming operators. Ginklaro man sa PCCI nga lehitimo ang tanan nga negosyante sa ila grupo bangod nagasunod sila sa pagkuha sang nagakaigo nga permits. Wala man kuno na apektuhan ang negosyo sa mga miyembro sa PCCI, umpisa nagtuhaw ang issue. Hindi na pwede, sir, o taga-tolerate sila, sir. And the chamber is always on the track of doing things being legit and being straightforward. Mapusab balay naman sa Calatrava Negros Occidental hungod nga ginsunog samtang sa ilog masobra 150 ka karton sa smuggled nga sigarilyo na recover. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra 150 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo ang napunggan nga makasunod sa sityong Malabong, Barangay 2 sa Banmos ang Ilog. Sa ginpatigayon nga checkpoints ng Coast Guard kag bantay dagat sang Himamaylan kag Banwas ng Ilog, natukiban ang kinarton nga mga sigarilyo nga karga sa isa ka bangka. Ginapahayag nga halin sa basilan ang mga sigarilyo. Ginambestigaran na kung sino ang source sa mga ini. Pasos pa din sa mga documentation na with the DIR niya notice. Siya nga kontak sila sa Civil Patrol together with the Coast Guard and the bantay dagat sa Himamaylan ng Ilog naman.
kaso nga arson ang pag-aatubangon sa 35 anyos nga si alias Leonardo matapos sinigin sunog ang balay sang live-in partner sa iya mismo nga Iloy sa barangay Bantayanon sa Banwa sang Calatrava. Sunod sa investigasyon sa BFP, may nagluntad nga hindi pag-intindihanay sa tunga sang suspect kag half-brother sini tubtob nga nagkakomosyon. Nakitaan mismo sang Iloy ang pagsunog sang suspect sa balay gamit ang gasolina. Naglabot sa masobra 150,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Siya nagambal mismo nga sunugon daw niya ang ilang balay. Mamaya man ang nakakita siya gasolina daw ma'am. Ang iyang half-brother, ang iyang kontra ang bata sang living partner sang mamaya. Upod Caruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Ginatudlo nga suspect sa pagpatay sang nurse sa apartment unit sa Haro na tumod na kag natala ng kapasakaan sang kaso sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Matapos nga makakuha sang mas klaro nga laragway sang uli nga lalaki nga nagwa sa apartment unit sang ginpatay nga nurse nga empleyado sa DOH-6, subong man ang pahayag sa mga nakuha nga witness na kilala na sang kapulisan sa Haro ang suspect sa krimen. Sino kay Captain Melchor Tolentino ang suspect ang madugay na nga nag-istar sa pamilya sang biktima kag ginasaligan sang biktima bisan pa sa mga personal nga gamit kag kwarta sini. Close siya sa pamilya. Ay close gid siya kaya nga ato nga suspetsado according to them is ginasaligan gid ni siya. Sa laligan ni siya sang biktima naton kag siya man na ang pwede makatiner dara no although nga damo gadto ko siya lang ang makatiner. Pagpangawat sa gihapon ng anggulong ginasundan sang kapulisan, dugang panitulitino nakakuha man sila sang statement sa mga kaingod sang unit sang biktima nga nagapakita sang posibilidad man sang pagpangimon. May kabais ini nga nga biktima no pag may mga ginpang mention no nga tinaga nga something like ara naman sila kinahanglan pang may magadtuda. Natala nang ipasaka sang kapulisan ang kaso subong kon sa madason nga semana batok sa suspek kag posible kaupdanan sini. Upod kay Hans Disierto, John Sala, 1 Western Visayas. Kapuso ginmanduan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang Negros Occidental Police Provincial Office nga padasigon ang pagpangita sa mga suspetsado nga nagkawat sa 88 anyos nga Mango Harvester painting ni national artist Fernando Morsolo ang inkawat sa Hoffelania Museum sa Silay City. Sunod sa gobernador, importante nga mabalik ang obra nga kabahin na sa kasaysayan, hindi lang sa mga Negrense kundi sa mga Pilipino. Una na nga nagtanyag sa 25,000 pesos sa reward money si Silay City Mayor Judith Gallegos sa makahatay informasyon angot sa mga suspect. Sa July 3, sa natukiban sang tour guide sa museum nga nadula ang painting na kilala ng isa sa duha ka suspect. My instructions was really to do everything possible to recover that piece of art. Mga kapuso, ginbalik sa Western Visayas si LTFRB6 Regional Director Richard Osmeña. Sunod kay Osmeña, gin-issue ang special orders ng Central Office sa pagbalik sini sa Rion umpisa June 26. Ginpahayag sini nga gin-assign siya sa Office of the Chairman Teofilo Guadis III. Sa natapos na ang special assignment, ginmanduan ini nga magbalik sa LTFRB6. Dugang pa ni Osmeña, prioridad sini nga tutukan ng mga unconsolidated PUJs bangod sa ginapatuman nga modernization program. My priority right now then is to deal with those or who might be displaced because of this modernization program, and I would like to find a way sa ining mga those who refuse to consolidate among ginilang choice, but I still believe that nobody should be left behind. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, liwat naman nga nagaluntad kag magapaulan sa pungsod ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone. Apektado sa ITZZ ang Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang easterlies padayon man nga nagaluntad sa Central Luzon. Sa duha ka weather systems, kadungan sa chances ng localized thunderstorms, agang madala o kun ang magadala sa maulanon nga tiyempo.
Sa Metro Weather, posible nga mag-ulan sa dako nga bahin sa Panay Island, Lakip, ang Aklan, Capiz, ug Antique. Mag-aulan man sa Kimaras kag pinakabahin sa Negros Provinces. May mabaskog man nga ulan ganing manginhanda gihapon sa posible nga baha ukon landslide. May chance man sa ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Mabusog ginapaabot sa Negros Occidental Provincial Health Office nga sa katapusan na sang Hulyo ang duga nga supply isang bakuna batok sa pertussis gikan sa Department of Health nga mag-abot. Apisar nga nagdubong kaso sa pamalatian sa probinsya importante. Sunod sa PHO nga may proteksyon gihapon ang mga residente sa bulig sa bakuna. Gilayon ni turnover sa mga LGU kung mag-abot ng vaccines. May nabigay pa man kami na vaccine last time so yung sinahatag manawag sa mga LGU. Not that much, bala nga daw ka-alarming. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mga gabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yaring mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Editor, moving image editor, video graphics artist, music production specialist, marketing manager, account manager for sales, account manager for creatives, kag social media specialist. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Samtang nagapatigayon sa Seaborne Patrol ang bantay dagat sa kadagatan sa Sicogon Island sa Carles, Iloilo. Nadakpan ang duha ka lalaki nga illegal nga nagapangisda. Na-recover sang otoridad ang bangka nga nagabalor sang 500,000 pesos kag mga fishing paraphernalia. Preso na ang mga ini sa Carles Municipal Police Station. Sa Barangay Libas, San Lorenzo, Guimaras, wala makaluwa sa mga katapos ang Iloilo Maritime Police ang 4 ka mga persona nga imbolbado man sa illegal nga pagpangisda. Na-recover sang kapulisan ang bangka sa mga suspetsado nga nagabalor sang 150,000 pesos. Ginpasakaan na sang kaso nga rape ang isa sa duha ka mga suspect nga ginapahayag na kaupod sang 5 ka tuig nga bata nga babayi nga gindeklarar nga missing sa Talisay City sang tinalikdan nga Hulyo 1. Tubtob na rescue sa Bacolod City sang Hulyo 2. Suno sa kapulisan, nagwa sa medical examination sa bata nga gintandog ini matapos nagreklamo nga nagasakit ang iya kinatawo. Una nga ginako sang suspect ang paghimulo sini, apang nagabago-bago ang pahayag sini suno sa kapulisan. Ginpaidalom na sa counseling ang bata. Pag-aimbestigaran sang United Nations Human Rights Council ang mga report nga mayara sa mass grave nga nadiskubrihan sa desyerto sa border sa mga pungsod Libya kag Tunisia. Wala ginpahayag kung pila ka bangkay ang yara sa mass grave, apang base sa impormasyon sang UN. May 65 man ka mga bangkay nga nasapuan sa isa ka mass grave sa Southwest Libya sang Marso. Ang ginpanglubong sa mga mass grave ang ginabatihan nga migrant katuyo magsaylo sa iban nga pungsod para magpangabuhi. Ginpapanaogan sang arrest order sang isa ka korte sa Russia, si Yulia Navalnaya, ang asawa sa nagtaliwan nga opposition leader sa among nga pungsod nga si Alexei Navalny. Ang order ang kaangon sa aligasyon nga kabahin ini sang isa ka extremist group. Wala nag-istar sa Russia si Navalnaya, apang pwede inidakpon sa tion nga magsulod ini sa pungsod. Ang bana ni Navalnaya nga si Navalny ang nasapuan nga patay sa isa ka presuan sa Yamato Nenets region sa Russia sang bulan sang Pebrero. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa ating mga kapuso dito sa Western Visayas, sa subong man sa ating mga kapuso abroad, madamong kinisalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.